Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, at kabayan ng kaliwanagan na banal na Santa Maria, mula sa mga isyong ating nakalap at nagbabantay sa mabuting pamamahala, mabuting lipunan, patas na hustisya at karapatang pantao ay hinggil sa issue ng recovery and restorations mula sa pinsala ng Super Typhoon Rolly o Goni na nanalasan nito mga nakaraang araw. At sa pagtatayo ng Department of Disaster Resilience o DDR. At sa hagupit na inabot nitong mga ng ating bansa dito sa Super Typhoon Goni na ito o Rolly ay marami ang kababayan natin ang nasalanta at ito'y napakabigat na pasanin na naman ng ating mga naapektuhang mga kababayan mula sa pribado o yung mga areas na apektado nitong Super Typhoon na ito mula doon sa iba't ibang LGUs na sinalanta nito. Malaking pinsala ang nagawa nitong Super Typhoon na ito na puminsala ng mga tahanan, kabuhayan at maging mga government properties, yung mga serbisyo publiko ng mga infrastructure. Maraming sinira ito na i-recover. So, ang ating namang pamahalaan ay laging handa dito sa ating pagharap dito sa mga sakunang ito na mula dun sa NDRRMC at iba't ibang mga ahensya ng mga kakibat nito upang harapin itong mga sakuna. So, handa yung ating pamahalaan dyan na harapin ang mga sakuna na yan. Ngayon, ang ating pamahalaan ay may budget para sa recovery ng mga nasalanta ng bagyong ito. Na maging sa relief good ay maayudahan ng lahat. Mula doon sa DSWD na mamamahagi ng relief good at iba't ibang tulong mula doon sa ating mga kababayang napinsala nito o mga pamilya at individual o pribadong mga kababayan na pininsala nitong bagyong ito at maging doon sa LGUs na maisaayos at mai-reconstruct muli itong kanilang infrastructure ay sila ay maidahan mula doon sa iba't ibang tulong o budget na mayroon ng ating pamahalaan para dito sa mga sakunang ito o disaster o kalamidad. Tutulungan na pamahalaan yung mga nawalan ng mga tirahan, mga kabuhayan, at bibigyan din sila ng trabaho para makabangon muli dito sa sinapit na ito dito sa bagyong o Super Typhoon Rolly. All in all, ang pamahalaan ay magsasagawa ng mga hakbangin kaukulang hakbangin para makatayong muli ang mga nasalanta at ang ating bansa mula dito sa pananalasang ito o yung ating development ay patuloy na isasaayos ng ating pamahalaan. Patuloy na tayo ay umusad sa pag-unlad. Unti-unti na rin namang nakauusad yung mga nasalantang bagyo mula dun sa Catanduanes, Bicol, iba't ibang mga lugar, Quezon na sinalanta nito. So nakakausad-usad na yan. So yung mga sinira nito na mga serbisyo publiko, unti-unti na yon na inaayos o naaayos na. Ang mabigat lamang ay itong ilang parte sa Bicol, doon sa may Mayon, yung mismong Bayong Volcano, yung mga nasa area doon. So, yung sa lakas ng bagyo, may kasamang lahar at saka mga malalaking mga tipak ng bato.
yung nagpalubog doon sa isang barangay doon. So yun ay parang ayon doon sa munisipalidad doon ay wala silang pondo. So ngayon kailangan nila ng ayuda ng tulong ng pamahalaan dahil sa kinakailangan palikasin yung mga tao para sa renovation o kung saan ay parang tinatalagaan nila na yung lugar na yon ay maaaring hindi na matiran. So ngayon, kinakailangan ng tulong talaga ng pamahalaan. Ang Human Rights Promotions ay patuloy na sumusuporta dito sa Administrasyong Duterte. At patuloy tayo nagsasuboses sa kanya ng, o sa administrasyong ito o sa pamahalang ito ng mabuting pamamahala, patas na justisya at karapatang ng tao na ito ay maigting na mapairal sa pamamahala ng administrasyong ito. Sa isyong ito na kinaharap natin na epekto nitong super typhoon na ito, ay tayo ay nagsasaboses ng full accountability and responsibility ng ating pamahalaan na sa recovery o pagtulong na isasagawa ay magkaroon ng full accountability and responsibility na maihatid yung tulong sa o makarating ito sa ating mga kababayan mga nasalanta. At ganyan din sa mga LGUs na para sa continuous development ng kanilang mga lugar na pininsala nitong bagyong ito. At kagaya doon sa lumubog na doon sa parte ng Bicol sa Mayon, so dapat matulungan ng pamahalaan yun na kung yan ay sana matirahan pa yon. So kung kailangan hukayin ng isang taon yun, hindi hukayin ng ating pamahalaan. So which is will develop doon sa area para at din makatulong doon sa mga mamamayan o isang barangay na lumubog doon. So may issue pa rin doon yung parang kaya daw yung lahar ay bumuhos ng todo at may malalaking tipak na ito because of the quarrying daw yata. So sana imbestigahan din ng pamahalaan yun yung mga nakatalaga para dyan mula DNR at iba't iba nakatalaga dyan para malaman yung mga ganong klase ng mga bagay para hindi nakapipinsala at nasisilip o na-actionan yung mga problemang gano'n na nakakapinsala sa mamamayan lalo na kung mayroong sakuna. So ating sinusuportahang moral itong mga nasa pamahalaan na maigting sa kanilang pagsiservisyo sa taong bayan mula dito sa mga ganitong klase ng mga sakuna at na may patnubayan kayo ng Diyos na sa inyong paghahatid serbisyo publiko sa mga nasalanta ng bagyo at sana maging ligtas din kayo sa inyong pagsiserbisyong ito at kayo ay protektahan ng Diyos sa inyong pagsisilbi sa bayan. So pinasasalamatan natin yung inyong mga serbisyong ito sa taong bayan. So ngayon yun namang ating mga kababayan, so tayo nagsasabuhay sa kanila na kayo ay lumapit doon sa mga LGUs, mga barangay nyo kung kayo nasalanta para kayo ay mahatidan ng tulong. So yan ay karapatan ninyo na kayo ay matulungan ng pamahalaan mula doon sa inyong pag-recover sa inyong tirahan o restoration, kabuhayan. So karapatan yan, lumapit kayo doon sa inyong barangay o kaya munisipalidad para kayo maayudahan ng tulong. Ngayon doon sa mga iba't ibang mga NGOs, organization ay hanapin yung mga nasalantang mga kababayan, ating mga kababayan at sila ay samahan na matulungan ng ating pamahalaan or sila ay tulungan din ng iba't ibang mga pribadong organisasyon, mga NGOs para makabangon muli at samahan sa ating pamahalaan para sila yung higit na makapagbigay ng mga karapatan nito. Pero siyempre tulungan din nila yung mga itong ating mga kababayan dito na makarecover. At sa issue naman ng pagtatayo ng DDR o Department of Disaster Resilience ay maigting natin sinusuportahan itong panukalang ito ng ating pamahalaan o ng mga nagpanukala nito na magtayo nitong departamentong ito para dito sa pagharap ng sa mga sakuna o kalamidad. Maliban dun sa trabaho nitong o pag-aksyon itong NDRRMC. So ngayon mas comprehensive, mas consolidated, maging consolidated at mas mahusay ang scope nitong DDR o Department of Disaster Resilience kung ito ay maitatayo
kung ikukumpara doon sa NDRRMC, mas yung scope niya o yung kanyang trabaho mas higit. At mapapaloob lang dito yung NDRRMC. So kung yun ay maitatayo, mas higit itong makapagpa-function in facing our calamity at mula doon sa prevention to restoration. So sila yung magdidirektiba, sila yung kukuha ng mga eksperto para dyan. So sila yung magkukonvene ng mga ahensya kagaya ng ginagawa rin ng NDRRMC para ito ay mag-function doon sa mga sa tuwing sakuna. So ngayon ito ay mayroong dapat ito ay yung budget andito na para diyan sa mga kalamidad na yan. So may budget tayo diyan. Ang pati magkakaalam ay tinatabias na hanggang 39 billion. So medyo lumiit from 100 billion and above yan eh. So ngayon maaaring sa kanila mapunta yon at sila yung mamahala diyan at mag-directive para diyan. So ngayon yung restoration niyan at mura doon sa prevention mas maganda dahil sa sila yung eksperto na magdidirektiba para pamahalaanan kung mayroong ganyan mga bagyo, mga sakuna, malakas, mahina, so sila yung nakaalam niyan, sila yung nagbibigay ng mga go signal. At mula doon sa prevention, pagpapatayo ng dike, pagpapatayo ng mga evacuation center, so sila na rin yung dapat na nasa kanilang sakop din yan, kung paano nila didirektibahan yung mga sa expertise nila, hanapin yung mga area, alin ba yung mga area na ganyan. So ngayon sila ay magdidirective dun sa mga mula pondo nila or makipag-coordinate sa DPWH, pakipagtulungan sila sa LGU para alam mo maglagay ng DD, maglagay noong evacuation center. At yung evacuation center, ang ating sa boses diyan, gawing multi-purpose yan. Para kung hindi naman araw-araw bumabagyo. Ano ba, quarterly lang yan. Yung bagyo sa atin ay 25, ang maaring manalasa diyan taon-taon. Yun yung usually na nakaranasan natin na tinatala. So ngayon, hindi naman lahat yun sumasalpok sa bansa. Mayroon natutunaw doon eh. So ngayon, counted yun kahit natunaw yun. Pero ngayon, yung sa 25 yun, ilan yung tumatama sa bansa. Ngayon, so kinakailangan na magtayo ng mga ganyang mga evacuation center, doon lalo na sa mga prone areas. So maraming tatrabahuin yung department na yan. So doon pa lamang, halimbawa yun, may multi-purpose yun, para kung halimbawa maintenance no at iba't iba mga pwedeng magamit yun para aside from pwede siyang evacuation center para halimbawa kung marami ma-accommodate siya. So ngayon pwedeng gamitin ng mga LGU na magtatayo o ipapatayo ng DDR doon sa mga bawat LGU ay maging cities ay multi-purpose siya, magagamit siya sa ibang bagay kung magtatayo ng gano'n. So marami na matatrabaho yung departamento na yan kung sila ay kung maitatayo yan. At sana palawakin pa yung scope niyan. Pagbutihin mabuti, pag-aralan mabuti para intact siya for the basing ng mga kalamidad na ganyan. At yung dapat itong departamento na ito ay mayroong sole directive. Sila yung talagang pinakang talagang mamamahala talaga diyan na sila itong leadership para diyan sa bagay na yan. Reporting to the president, mga ganun dapat yung structure niya at sakop niya mga ahensya nakaakibat dyan. So dapat ganun. So ngayon muli sana ay nakapagsabos naman ang human rights promotion sa ligong ito ng hindi sa karapatang pantao at mabuting mamamahala. Hindi dito sa ating tinalakay o issue na ating sinaboses mula dito sa restoration ng sa bagyong Rolly at saka pagtatayo ng Department of Disaster Resilience. At muli maliwanagan ng ating Banal na Santa Maria o ng Banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon Jesucristo at Banal na Santa Maria ang ating bansa mula sa pamahalaan ng lipunang Pilipino at tayo makapamuhay ng mabuting, matiwasay, maunlad. At tayo ay patuloy na iadya dito sa mga ganitong klase ng mga sakuna
kagaya rin itong pandemya, at lalong-lalo na yung mga buhay natin ay andyan rito. Tayo ay patuloy na gabayan niya na makarecover sa mga itong klase ng mga bagay kung ito man ay mananalasa at higit pang pagunlad ang ating kamasahin. Yun lamang, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.